A blessed day po mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrines. Soteriology, the study of salvation, good work saves, is an error, part 5 na po tayo. Reasons why good work saves is error. Napag-aralan po natin sa Good Work Saves Error Part 4 ang ilang talata na tila nagtuturo na ang good work ay nakakapagligtas, at napatunayan natin na ang good work na tinutukoy rito ay hindi means, hindi condition, hindi basihan para maligtas ang makasalanan. Continuation po tayo ng ating pinag-aaralan. Isa pa pong talata mga ka-truth seeker na tila nagtuturo na ang good work ay nakakapagligtas ay ang Revelation 20:12. Ganito po ang pagkasabi: "At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa sila ay hinatulan." Revelation 20:13. "At sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa." So parang nagtuturo dito na maliligtas ang tao dahil sa mabuting gawa o masamang gawa. Doon pagbabasihan ng Panginoon kung maliligtas ang tao. Kapatid, para ma-interpret natin ito ng maayos is we need to interpret the Bible according to its context. Rule of context number 1. Sino ang pinatutungkulan dito ng Panginoong Jesus? Sa Revelation 20:12-13, ang mga tinutukoy rito ay ang mga diligtas na nagbubunga ng masamang gawa at mga ligtas na nagbubunga ng mabuting gawa. So dalawang tinutukoy na dito, unregenerate, diligtas, and regenerate, ligtas. Ang liwanag po sa Revelation 20:13. "At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputing great white throne judgment ng Diyos." Revelation 20:12, ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Revelation 20:13, sila hinatulan ayon sa gawa. And Revelation 20:15, at kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ito yung mga unregenerate, diligtas na naturalesang nagbubunga ng masamang gawa. Sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, at ang mga di nakatala ay mga diligtas, di-regenerate na nagbubunga ng masama. Ano? So, rule of context 2. Sino ang nagtuturo sa Revelation 20:12-13? Ano? Ang liwanag po, Revelation 1:1. Ang Apokalipsis, pahayag ni Jesucristo. So, si Jesus po at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa pamamagitan ni Juan na iniaral naman itong Revelation. Revelation 1:2, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutunay ni Kristo sa lahat ng mga bagay na nakita ni Juan. Rule of context number 3. Ano ang turo ni Juan, ni Jesus sa kaligtasan? John chapter 6:27. Nagsalita si Juan: "Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan." Sumagot ang mga sumusunod kay Jesus: "Ano ang kinakailangan naming mabuting gawa na gagawin namin?" John 6:29. "Hindi nyo mabuting gawa ng Diyos. Ang magliligtas sa inyo," sabi ni Jesus, "na inyong sampalatayanan yung sinugon ng Diyos na si Jesus." Ano pinupunto ni Jesus sa John 6:28? Hindi mabuting gawa ng tao magliligtas, kundi mabuting gawa ng Diyos. So, yung revelation na binabanggit dyan, na binasa natin, na mabuting gawa ay makakapagligtas o sukatan ng kaligtasan ng tao, mali po yan. Dahil mabuting gawa ng Diyos ay makakapagligtas, hindi mabuting gawa natin. Kung iuugnay po natin ang John 6:28 sa 1 John 5:1, nagsasaad ang 1 John 5:1 na ang faith ay bunga lamang ng regeneration. So ang itinuturo ni Jesus dito sa John 6:28 ay ang pananampalataya ay mabuting gawa ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nagmula sa pagkilos ng Diyos, sa regeneration ng Diyos. At ang regeneration ay mabuting gawa ng Diyos. At kapag tayo na-regenerate na ng Diyos, kumilos ng Diyos, gumawa na ng mabuti sa atin, magbubunga ito ng pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay tinatawag na mabuting gawa ng Diyos. Bakit? Kasi nag-uugat ito sa kilos at
makapangyarihang mabuting gawa ng Diyos. Ano yon? Regeneration, mga ka-truth seeker. Rule of context 4. Ano ang hindi tinuturo ni Jesus sa Revelation 20:12-13? Ano? Hindi tinuturo ni Jesus na sila ay maliligtas sa mabuting gawa. Dapat po nating maunawaan na may dalawang pinakaimportanteng paghuhukom na mangyayari sa hinaharap. Na ang hukom ay ang Panginoong Jesus. Ito ay ang Bema Judgment o paghuhukom sa mga genuine Christian para sa reward ayon sa kanilang gawa, hindi para sa kaligtasan ng kaluluwa. Dahil ligtas na itong mga taong ito sa Bema Judgment at sa kaparusahan ng impyerno. 1 Corinthians 3:15, Romans 14:10-12, 1 Corinthians 3:10 hanggang 4:5, 2 Corinthians 5:1-10. Ang pangalawang judgment naman po ay tinatawag na the Great White Throne Judgment, na kung saan ay hahatulan ang mga nasyon. Hebrews 9:27, Revelation 20:12-15. Ito ay paghuhukom sa mga hindi nananampalataya o hindi regenerate. At ang paghuhukom na ito ay ibabase sa kanilang mga gawa. Bilang ebidensya, pruweba na sila ay karapat-dapat parusahan at mabigyan sila ng karampatang degree ng parusa sa mga ginawa nilang kasalanan, mga ka-truth seeker. Matthew 10:14-15, Matthew 11:20-24. Relevance po and challenge. So yung Revelation 20:12-13, hindi po mabuting gawa ang makakapagligtas sa atin. Napakaliwanag yan. So, relevance, challenge po, mga ka-truth seeker. Sa ating mga nagkiklaim na regenerated, ligtas na, nawa po ay tulungan tayo ng Diyos na ang mga gawa natin sa Diyos ay hindi masunog, bagkus manatiling kaaya-ayang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. At nawa ay masigurado natin na di masusunog ang mga ginagawa natin na pagsamba, paglilingkod, pagsunod sa Diyos at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran, lalo na paglinggo. 1 Corinthians 3:15. Summary statement po ng ating pinag-aralan: always believe that God is a rewarder of those who seek Him. Hebrews 11:6. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Ilalagay na lamang po namin dyan, mga ka-truth seeker. Good day and God bless po sa ating lahat.